Oh, kanina sakto gumising ako. Pagising ko, sakto impeachment na. Oh, tapos doon sa impeachment, nagtatalo-talo sila. Kada impeachment na lang, kada araw na impeachment, nagtatalo-talo sila. Oh, kasi nga yung tungkol doon sa ano, yung tungkol sa mga dokumento na dapat ini-stipulate. Oh, so umi-eksena itong kampo ni Kapunan na parang lumalabas na may kasalanan yung depensa patungkol doon sa mga ebidensya na ipinapakita. Kasi kailangan mag-agree yung depensa doon sa mga ebidensya na minamarkahan ng prosecution. That's very same question na itinanong mo dito kay Wamil, yun din yung tinanong mo dito sa babae. At ito pa ang pinakamasaklap. Binibisto pa sila ni Chis Escudero sa kanilang mga incompetence. Kasi kailangan mapatunayan ng prosecution na competent itong kanilang testigo. Oo, at ito naman kabila, depensa, kailangan nilang ipakita sa taong bayan na hindi competent etong hindi competent etong testigo na ito. Sila mismo nagtatanungan. So tinanong niya yung babae ni Kapunan. Oh, so itong si Inday Sara ano ba? Meron na bang desisyon ang COA? Wala pa. Ito bang inisyu ninyo na dokumento na notice of disallowance or cancellation or whatever? Ito bang inisyu ninyo ay final na ba ito? Ito bang inisyu ninyo subject pa for reconciliation or subject pa ba ito for answer? Sabi nung taga-COA, opo, subject pa po for answer. So sabi ni Chis Escudero, kung subject pa for answer yan, ilang days ba pag nag-issue kayo ng ganitong memo? Ilang days? 90 days. So 90 days, pasok pa ba si Inday Sara sa 90 days? Opo, pasok pa po. So ibig sabihin, si Inday Sara dapat sumasagot pa siya sa inyo. O paano sasagot sa inyo si Inday Sara? Dinadala nyo dito yung kaso, imbis na sana, inaatupag nyo yan. Ganito kasi yan. Ano ba ang trabaho ng COA? Ang trabaho ng COA ay audit. Pagka hindi sila satisfied sa audit, meron bang kapasidad ang COA na sabihin na ninakaw ni Inday Sara yun? Wala rin silang pwedeng gawing paraan, proseso to prove na magnanakaw si Inday. Ang pwede lang gawin at ang nasa kapangyarihan lang ng COA is bawiin yung pera. Halimbawa, binigyan kita 100. Maayos yung pagliliquidate mo. Satisfied ako sa pagliliquidate mo dun sa 50. Pero dun sa 50, hindi ako masaya dun sa pagliliquidate mo. Hindi mo na-satisfy yung requirements ko. So, ang pwede lang gawin ng COA ay bawiin yung pera na yun. Restitution, isole. So, lahat ng ito, imaginein mo mga bossing, kung ako, mag-ambag ako kay Inday Sara, magkano ba yung yung hinahabol nila dyan? 70 million, 77 million. So kung ako sinabi ko kay Inday Sara, para matapos na ito, isoli mo na nga yung 77 million. O ito 77 million, crashman kita. Isoli mo na yan sa BIR. Pag sinoli ni Inday yung sa BIR, wala na siyang problema. Imagine, walang boss, wala silang kapasidad para mapatunayan or imbestigahan si VP Sara as magnanakaw. Ang trabaho lang ng COA is i-audit, hanapin yung mga resibo at kung hindi na-liquidate ng maayos, they can only recommend what? Isoli yung pera. Hanggang dun lang. Utang ina niyan. Kasi sa tuwing tatanungin mo sila, meron bang ninakaw si Inday Sara? Wala pa po kami doon. Wala kaming hawak na mga dokumento, pruweba na magsasabi na nagnakaw siya. Ang tangi lang po naming trabaho is alamin kung saan napunta yung pera at dahil nga doon sa mga binigay nilang dokumento sa amin, hindi kami satisfied. Therefore, inisyuhan namin sila ng mga memo. Hindi po compliant yung kanilang liquidation. Pero final ba kapag ako ba si COA nag-desisyon ako na mag-restitute kayo? Final and executory na ba yon? Hindi, yun ang sinabi ng Senate President. Hindi final and executory yun kasi subject yan for appeal sa Court of Appeals at saka sa Supreme Court. So ang Supreme Court ang magdidesisyon whether yung restitution na hinihingi ng COA ay dapat nang gawin ng Office of the Vice President. May pagnanakaw ba doon? Wala. Walang pagnanakaw doon. Walang pagnanakaw. Sabi nga, kaya nga, anong pinagtatalunan nila dito? Si Kapunan, ano yung mga pinakikita niya? Inilulubog yung sarili nila eh. Bakit nila inilulubog yung sarili nila? Imagine mga bossing, ang pinapakita nila dito puros resibo. Puros resibo, acknowledgement receipt, na-receive, pinirmahan, may pirma ni ganito, ni ganyan. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin na gastos yung pera na yun, may kabangga na AR yun, hindi ninakaw yung pera. Yun ang importante sa lahat. Kasi ang kailangan yung patunayan is magnanakaw ba si Inday Sara?
magiging magnanakaw si Inday Sara, napakarami yung resibo na hawak, at yung mga resibo nyo na hawak, ang issue nyo lang dun sa resibo nyo na hawak is alias yung nandoon. Alias. Yun lang ang issue ninyo. Pero kini-question nyo ba yung legitimacy noong noong acknowledgement receipt na yon? Hindi nyo mako-question yung legitimacy nung AR na yon. Kasi madaming mga ahensya ng gobyerno ang gumagamit ng acknowledgement receipt, lalong-lalo na kapag ang pondong ginagamit ay para sa intelligence fund. So dapat isara na to. Dapat mga bossing, dapat closed case na to. Closed case na dapat talaga itong kaso na to dahil walang kakwenta-kwenta ito. Walang kakwenta-kwenta. As in, nagsayang lang sila ng panahon, nagsayang lang sila ng oras. Umpisa pa lang, yung article 4 yata yung una nilang diniscuss, which is yung grave threats. Grave threats, kita mo. Dahil palpak yung unang tinakel na article, grave threats. Anong ginawa ngayon? Nagsampa na sila ng kaso sa korte ng grave threats kay Inday Sara. Dahil alam nila na walang kakwenta-kwenta yung pag-hearing nila nung unang mga 2-3 araw patungkol dun sa grave threats ni Inday Sara, sinama pa nila si Matibag. Sinampa na nila ito sa korte. Finally. Kung nakasampa na yan sa korte, dapat hindi na yan pinag-uusapan dito sa impeachment kasi yung korte na ang magdedesisyon whether guilty si Inday Sara o hindi. Yung totoong accountability nandiyan dyan na sa korte. So dapat yung article na yon, so parang inaamin na nila na yung article na yon ng grave threat, yung mga papatayin daw ang pamilya Marcos ni Inday Sara, the fact na sinampa na nila yon sa totoong korte, ibig sabihin wala nang kwenta to. Yun ang dito sa impeachment dahil sa totoo lang mas makapangyarihan ng mga korte natin kaysa dito sa impeachment. Kasi dito sa impeachment, mga bossing, politika ito. Kapag ikaw ay napatunayang guilty sa mga articles na yan, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng tumakbo sa posisyon at matatanggal ka sa posisyon, makukulong ka ba o hindi? Hindi. So ibig sabihin, politika lang yan. Kuha ba mga bossing? Wala pa rin sila napatunayan. Kung ano yung mga sinagot ni Wamil nung una, yun lang din ang sinasagot nitong atin na ito. Pag tinanong mo, at the end of the day, bottom line, sa dami ng mga tanong ni Kapunan, if you ask this witness, meron na ba kayong pruweba that all of this money, or at least portion ng pera na ito, ay napunta kay VP Sara? Wala po. Wala pong ganun. Hindi po yun ang trabaho namin. Masasabi mo ba na itong tao na ito ay hindi totoong tao? Hindi rin po namin trabaho na alamin kung sino yung tao na yan. Kasi lahat naman gumagamit ng alias. So wala. Kita nyo. Si Wamil tinanong ni Ejercito. Sabi ni Ejercito, sa tingin mo ba ang vice presidente ay nagkamal ng pera o yung pera ay may napunta ba sa bulsa ng ating vice presidente? Chris VA USA, salamat sa iyo. May napunta ba doon sa VP? Anong sagot ni Wamil? Wala po. Wala po kaming pruweba, wala po kaming hawak na ebidensya na magpapatunay na may pera na ninakaw si Inday Sara. Pero meron pa po silang mga hindi pa naliliquidate sa amin. Yun po ang pinag-uusapan natin ngayon. Naliliquidate, hindi pa naliliquidate. Ibig sabihin ongoing pa yung proseso. Within the time frame pa. Bakit nyo na kasi dinala dito sa Bakit nyo kasi dinala dito sa impeachment? Ayan tuloy, na-expose kayo na sa tinagal-tagal ng pagbubuo ninyo ng mga ikakaso kay Inday Sara, after how many years of gigil, how many years of preparing, putyang ina lumalabas, wala pala talaga kayong mga ebidensya. Bukod sa wala kayong ebidensya, wala pa kayong mga kwenta. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng